Oras na siguro para gumawa ako ng video tungkol sa topic na ito. Marami akong video tungkol sa pag-iipon ng pera, pagsisimula ng negosyo at sa pag-i-invest. Pero madami pa rin ang nagpapadala sa akin ng mga message kung paano naman sila makakapagsimula makapag-ipon ng pera o makapagnegosyo kung napakaliit lamang ng sweldo nila at madalas ay kulang pa ito sa kanila. Maraming Pilipino ngayon ang sumusweldo lamang ng 300 to 500 pesos a day at dahil nga sa taas ng bilihin ay syempre mas uunahin pa nila ang pangangailangan ng kanilang pamilya kaysa mag-ipon ng pera. Kaya sa video na ito, magbibigay ako ng ilang tips kung paano ka magsusurvive sa napakaliit na sweldo. Una ay check mo lahat yung pwede maging asset mo. Kapag sinabi kong asset, di ibig sabihin nito ay mga investments mo. Ang ibig kong sabihin dito ay mga bagay na mayroon ka ngayon. Yung ekstrang kwarto mo sa bahay na pwede mong parentahan at isa pang halimbawa dito ay kung marami kang free time. Pwede mo rin ito maging asset na sa halip na magmukmuk ka sa hirap ng buhay mo, gawin mong productive ang sarili mo at humanap ka ng paraan na kikita ka ng extra. Tulad na lang na may cellphone ka o laptop, maaari ay di mo nagagamit ito ng tama at may kakayahan pala itong kumita ng pera. Ang idea ay gamitin mo ang lahat ng resources mo para kumita at umusad sa buhay. Pangalawa ay keep investing sa sarili. Kung wala kang perang pang-invest, bakit di mo muna unahing mag-invest sa sarili mo? Keep on investing sa new skill o mag-invest ka sa knowledge. Ang daming free resources na pwede mong pagkuhanan ng kaalaman. Nandyan yung mga videos ko na marami kang pwedeng matutunan o kaya naman ay pwede kang mag-download ng libreng audiobooks. Tandaan nyo na the more na may natutunan kayo, the more na magkakaroon kayo ng idea kung paano padadagdagan ang kita nyo. Kasi kapag tumigil ka sa pag-invest sa sarili mo, lilipas lang ang taon pero nasa same position pa rin ang buhay mo. Ang pangatlo ay ang barter. Ito ang isa sa pinakamaganda paraan para mabawasan ang expenses mo. Kung wala kang perang pambayad, ay pwede mong i-offer ang pakikipag-barter. For example, ay kung may gamit ka na di mo kailangan, ay pwede mo itong i-barter kapalit ng bagay na kailangan mo. Nagkalat ngayon sa Facebook yung mga barter group, pwede mong i-post dito yung mga bagay na mayroon ka, and who knows, meron pala may kailangan nito at pwedeng makuha mo yung mga bagay o kapalit nito ay yung mga bagay na gusto mo. Ang pang-apat ay gumamit ng mga discount coupon. Kung may bibilin ka online, bakit di mo muna subukan gumamit ng mga discount coupon para naman maka-discount ka sa mga bagay na gusto mong bilhin? Maraming websites ngayon at mga credit card companies na nag-o-offer ng mga voucher at coupons. Pwede mong gamitin ito para ma-maximize mo yung profit mo at yung pagtitipid mo. Panglima ay humanap ka ng pinakamurang alternatibo. Kung may gusto kang bilhin at sa tingin mo ay namamahalan ka, bakit hindi ka muna maghanap ng ibang alternatibo? Pwedeng ito ay pagbili ng mga generic na gamot o mga damit na di naman branded pero maayos naman ang quality. Pang-anim ay maghintay ng mga sale. Siguro naman may mga bagay na di mo naman talaga kailangan agad-agad at bakit hindi ka muna maghintay ng sale? Total ay every quarter o bago mag-holiday ay nagkakaroon naman ng sale kaya mabuting hintayin ito para mas maka-discount. Pang-pito ay magsimula ka muna sa piso. Kahit gaano kaliit ang sweldo mo, I'm sure na may extra kang piso araw-araw o kaya naman kahit anong barya na pwede mong ihulog sa alkansya mo. Sa paraan na ito ay nakakabuo ka na ng habit ng pag-iipon ng pera at di mo namamalayan na unti-unti na palang itong lumalaki. Tandaan mo na kahit gaano pa ito kaliit, makakatulong pa rin ito kung sakali may emergency ka o may opportunity na dumating. Pangwalo ay iwasan ang inggit. Kasi once na nainggit ka o sinubukan mo makisabay sa ibang tao, dahil na rin sa liit ng sweldo mo ay mapipilitan kang umutang. At once na umutang ka, ay ibabaon ka nito ng ibabaon until hindi mo na ito kayang bayaran. Hindi mo kailangan ng opinyon o sasabihin ng ibang tao kasi ang dapat dito ay mag-focus ka kung paano mo mapapataas ang income mo. Ang pangsyam ay huwag kang maniwala sa mga get-rich-quick scheme. Karamihan ng Pinoy ay nagiging desperado at nadadala sa pagyaman ng mabilis. Sino ba naman kasi ang may ayaw nun? Yun nga lang, kung talagang yumayaman yung mga nagpo-promote nitong ganitong scheme, di sana ay ginawa nila ito nang hindi sinasabi sa iyo. Ang masama pa ay marami ang umuutang ng pera para lang makapagbayad sa membership ng mga schemes na ito, kaya naman ang kawawang Pinoy ay na-scam na nalubog pa sa utang. Ang pang-10 ay tuloy mo lang ang trabaho mo. Kahit gaano pa kahirap ang trabaho mo, ay tuloy mo lang ito. Kasi sa panahon ngayon na maraming walang trabaho, importante na may trabaho ka para kahit papano ay may kinikita ka.
Ayan mga tips ko para sa mga maliliit ang sweldo. Ikaw, ano ang diskarte mo para mag-survive kahit maliit ang sweldo mo? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa videos tungkol sa pera, motivation o business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa susunod na video. Shoutout nga pala sa ating mga viewers na sina Nelson13, Kambal Bote Vlogs at si Mary Ann Recto. Salamat po uli sa patuloy na suporta at kita-kita po uli tayo sa mga susunod na video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Huwag din kalimutang i-activate ang notification bell upang ma-notify ka tuwing may bagong video ako na ina-upload sa channel na ito.